Hi guys, for today's video, ayan, may bago na naman tayong chismis, no? So may napanood kasi tayo kanina guys, about doon sa Team Hamloy na nangyayari, yung nangyayari sa kanilang grupo, no? Ito kasing si Ligaya ay hindi naman talaga maligaya. Pasaway kasi talaga pala siya, no? Noong 2021 pa lang, may warning na siya. How many times binigyan ng chance, pero wala talaga. Pag matigas talaga ang ulo, hirap talaga palambutin. Mas maganda pa yung ulo ng baka, kahit pa unti-unti yung apoy lalambot. Pero pag yung tao, yung matigas ng ulo, di talaga yan lalambot. Kaya ayan guys, napuno na si Madam Leo, yung Team Hamloy, napuno na sila. Kasi nga ilang beses yung ginawa. Pag financial kasi talaga yung pag-usapan, pag pera, pag cash, parang, oo nga, madami kasing na ano niyan eh, nadala sa tentasyon na pag cash na yung nakikita mo. Pero sana, huwag mo nang paulit-ulit. Masyado ko namang halata, Ligaya. Yan, hindi lang kasi twice, thrice, maraming business niya ginawa. Kasi nga umabot ba naman ng 200,000 yung kanyang kinuha. O di guys. So lesson learn tayo guys. Huwag nating abusuhin yung mga kasama natin sa bahay. Yung mga taong tinuturing tayong pamilya. Yung mga taong nagmamahal sa atin kahit hindi tayo kamahal-mahal. Yun. Diba? So naabuso na po yung Team Hamloy, especially si Madam Leo. Kaya napuno na siya. Ayan, pinadakip na niya. Ayan, tuloy na sa kulungan siya ngayon. So, diba nakakasad? Kasi nga, isipin natin ang saya-saya nila sa vlog. Tapos, meron pala silang pinaghugutan na sama ng loob. O, di kaya may tinatago palang masamang balak itong si Ligaya. Hindi pala talaga siya maligaya ang kasama. So, yan nga, diba? Pero sabi ko nga, nag-comment nga ako dun sa live nila. Baka naman need ng professional help, like, ipa-therapy nila, baka may something siyang iniisip, stress siya or something, may bumubulong sa utak niya, ba't niya ginawa yun? Kasi nga lagi niyang rason, di niya alam kung paano niya nagawa. Tapos, hindi niya rin alam kung paano niya ginastos. Ang sabi niya, kinain lang daw niya. Tapos, ito nga, napapabarkada, yung napapainom. Siguro, ang dami niyang besyo, Kastilan. Ang dami niya sigurong pinagagastusan na hindi mahalagang bagay. Yun talaga guys. Pag napunta ka na dun sa circle of friends na maganda yung vibes, stay ka na lang dun. Huwag ka na maghanap ng another circle of friends na hindi maganda yung vibes. Stay ka na dun sa magandang vibes. Like, nandun ka na sa Team Hamloy, ano pang hinahanap mo? Diba? Pera meron doon. Kasi nga, binibigyan naman siya sa live. Sa ano nila, sa sahod nila, sa pagbablog. Ayun guys, naputol tayo. Yung alaga ko talaga makulit, biglang pumasok. So, yun na nga guys. Yun lang, lesson learn natin. No, pag may taong nagmamahal sa atin, kahit hindi tayo kamahal-mahal, ulit-ulitin ko, yung tinuturing tayong pamilya, kahit hindi tayo kadugo, bihira lang yan sa mundo. Kaya sana alagaan natin yung mga ganyang pagkakataon. Although di natin alam kung anong reason ni Ligaya, baka may something siyang emosyon na tinatago, like stress siya. Or di rin natin alam na baka nabilog yung utak niya, hinihingian siya ng mga tao sa labas. Di natin alam kung anong totoo. So hindi tayo makapag-judge ulit na ganito, ganyan, na masamang tao na siya. Kasi hindi natin alam yung reason. Malay natin na meron siyang love life. For example, di ba? May love life siya sa labas, tapos inuuto-uto siya. Tapos nagbibigay siya ng pera. Kasi pansin ko dyan kay Ligaya, tuwing nagbablog sila, parang may napansin ako sa kanyang personality na parang may something sa kanyang mental, 'di ba? So hopefully maging okay ang lahat. Pero wish ko pa rin sana pagbigyan nila ng last chance, no? Baka magbago. Tulungan lang muna nilang ng professional help, like ipa-therapy nila. O patingin nila kung anong nangyayari sa pag-uutak niya. Ba't niya nagawa yun? Kasi di natin kasi alam. Minsan kasi yung tao, pag depressed tayo, stress tayo, marami tayong iniisip sa utak natin. Magagawa natin yung mga bagay na imposible natin gawin. Diba? Kasi nga, tulad niyan, sinasabi niya na hindi niya maiwasan na kumuha ng pera. Siguro, di ba may may tawag dyan sa na yan, yung kahit hindi mo ginustong magnakaw, mapapanakaw ka, kasi parang may klepto, parang something ganyan. Parang may siya ba? Kasi hindi niya makokontrol yung sarili niya eh. Kasi
kahit araw-arawin niya kumuha ng pera, hindi niya makontrol. Tapos, kasi, pag tinanong naman siya, ano naman siya, umaamin. So, meron talagang something sa pag-iisip niya na dapat tulungan sana nila muna bago nila ipakulong or ano, alamin nila kung ano yung nasa motibo ng kanyang puso at pag-iisip. Kasi, umaamin naman kasi siya na siya daw nanakaw, ganito, ganyan. Kaya usually kasi yung mga professional na magnanakaw, hindi yan umaamin. Parang lalaki yan, kahit nahuli mo na may kasama ng iba, may katabing iba, hindi yan umaamin. Ayan guys. So sad lang. Nasad lang ako dun kay Ligaya kasi nga, napunta pala siya sa ganung sitwasyon. Although, sasabihin natin na buti nga sa kanya kasi abusada siya. Pero for me, in my opinion, dapat bigyan muna natin ng last chance at saka tulungan muna nila na ipatingin sa professional help. Baka sakali naman na madulungan ang kanyang pag-iisip. Tsaka malalaman natin kung bakit siya nagkaganon. Kasi nga for me lang, in my own opinion, puro tayo own opinion dito. For me lang kasi pag tinatanong siya, ikaw ba kumuha? Umaamin naman siya. Tapos, hindi niya na gigets or na take yung advice na tigilan mo na yan, magpakabait ka na, huwag ka nang gumawa ng mga bagay-bagay na nakakasama at nakakasama din ng loob sa mga tao sa paligid mo. Hindi niya natitake yun. Hindi niya na-apply sa sarili niya. Siguro, yun na nga tulad ng sabi ko, may something sa mental health niya na kailangan mo na dapat tulungan bago sana ipakulong. Kasi, in that case kasi, pag nasa kulungan na siya, malalalo siyang malulungkot Lalo niyang maiisip yung mga bagay na hindi nakakaganda. Kasi lalo siyang mai-stress. For me lang. Baka much worse pa kung if ever na mabaliw pa siya sa kulungan kasi stress siya, di ba? So, yun lang. Yun lang nakikita ko sa mga pangyayari sa mundo ng Team Hamloy. Hindi ko naman basta sila idol. Di naman talaga totally ako nag-idolize ng tao. Si Lord lang yung idol ko. Pero, nagagandahan ako sa mga, nila, content. Kasi nakakatawa nga. Di ba? Tapos, parang na-inspired kasi, imaginein mo, pumasok ka doon as kasambahay nila, tapos tinuruan kang pamilya, nagkakapera ka sa vlog, may sahod ka pa sa double kita. Tapos, di natin alam, ba't ganyan nagagawa yun? Yun din naman sabi niya, ba't niya nagagawa yun? At saka sa mga, sa mga mayayaman naman dyan, na may kasama sa bahay, kahit naman alam naman natin na madami tayong pera, huwag nyo bilhin basta-basta ilagay lang dyan sa harapan. O di kayo sa kwarto nyo na walang lock. Kasi nakakaano talaga yan, nakakaano talaga Ano ba yan? Tukso, layuan nyo ako. Ayan talaga, nakakatukso talaga, lalo pag cash, lalo pag mga 1,000 yun Talagang matutukso yung mata mo. Char. Pero sa ako kasi, kasi dito kasi sa pinagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Dati yung madam ko dati na sumakabilang buhay na. Makakalimutin. Talaga, dahil sa gamot na iniinom niya, at saka sa, lagi siyang naka-anesthesia tuwing nanganganak siya, cesarean. Basta CS, ganyan, ang hirap bigkas. Yun, CS siya, hiwa sa tiyan. Nakakalimutin na siya, yun daw yung epekto sa kanya, makakalimutin siya. Tapos, every time na may nagdi-deliver ng pagkain, or something, ganyan, or mag-grocery ako yung kukuha ng pera sa wallet niya. Although madaming pera, hindi niya bilang, kasi hindi talaga nabibilang yung amo ko. Basta lang yung suksok. Suksok lang ng suksok yung pera nga niya. May lukot-lukot, may nakaayos, something ganyan. Lang guys, may kumatok. Yun nga, may kumatok, naputol na naman tayo. Nakakaluka. So, yun na nga tayo. Doon na tayo sa part na yung madam ko, yung sumakabilang buhay, balik natin. Yun yung time na buhay pa siya, pag may delivery na pagkain, o di kayo mag-grocery ako yung kumukuha ng pera sa wallet niya. Kasi nga, lalo pag tulog pa yun, nakahiga pa yun. Tapos kakatukin ko, nanay, delivery, ganito, ganyan, ganito, ganon. Or wala lang tayong ganyan. Kakain yung mga bata, walang yogurt or something like that. Tapos sabi niya, punta ka ng grocery, kuha ka ng pera, kuha ka ng 20. 20 dito, malaki na yun, marami na yung nabibili. Tapos kukuha ako.
Tignan ko yung wallet niya, ang daming mga barya, daming nakapapel. Basta madaming pera. Tapos, iniisip ko sa sarili ko, kung kukuha ako, di niya malalaman. Kasi nga, yung pera niya may lukot-lukot, may nakaayos, tsaka makakalimutin pa. Lagi nga nasabi na nga niya, tanong pa niya ulit. Siguro, yung tanong niya, sobra 10 beses niya ulitin yon bago matapos yung araw. Sabi ko nga sa kanya noon, isulat mo yung tinanong mo dyan sa may ref. Sulat mo dyan na nasagot na yan, ayan yung answer, ayan yung ginaganyan ko yung dati kasi sobrang naasar ako ng paulit-ulit na tanong. Yun noon, nung hindi ko pa naintindihan na epekto yun ng gamot na iniinom niya. Tapos hanggang sa pinaliwanag niya sa akin na epekto yun ng gamot na iniinom niya, at saka epekto ng pagiging CS niya halos every year. 6 ba naman, sunod-sunod. Ayan. Ayun guys. Hindi ako natutukso na kumuha ng pera kasi nga mabait kasi yung boss ko. Una sa lahat, mabait sila. Nakokonsensya ako. Kasi kung manghihingi ako ng pagkain, sabihin ko, nanay, bili ako ng ganito. Pakita ko yung picture sa asawa niya. Isisend ko sa kanila sa apps nila na pwede makasend ng picture. Send ko yung picture ng pagkain na gusto ko, bibilhin nila. Pag bibili ako ng Pinoy food, bibilhin nila sa grocery. Or minsan isasama ako sa grocery. So ano pa ba? Ano pa bang gagawin ko? Alam man, kukuha ko ng pera, tapos padala ko sa Pinas. Wala namang naghuhulog ng pera ko, sila lang. Syempre, malalaman nila yan, saan kagaling nito. Di ba? Ayun. Hindi ko talaga naiisip. At ayaw ko rin gawin. Kasi nga, sabi ko nga, pumunta ako dito magtrabaho, paghirapan ko yung pera na makukuha ko sa kanila. Hindi yung kukuha lang ako sa wallet nila, basta-basta. Although, pag nag-grocery ako, kukuha talaga ako ng pagkain na kakainin ko. Like, bibili ako ng hotdog, luncheon meat, mga something ganyan. Tapos pagdating ko sa bahay, sabihin ko sa nanay ko, bumili ako ng pagkain ko. Ayun lang. Hindi ako kumukuha ng cash. O pwede ka naman sanang kumuha ng cash kasi hindi naman nila malalaman. Pero hindi ko ginawa. Kasi nga, una sa lahat nakukonsensya ako kasi ang bait-bait ng madam ko sa akin. Ang bait-bait ng boss ko. Sa pagkain, di naman nagkulang. Sa pasahod, di naman nagkulang. Ay, ba't ko pa gagawin? So, yan yung nasa mindset ko. Tapos, sabi ko lang sa boss ko, ngayon, nag-asawa ulit yung boss ko kasi namatay yung madam ko. May kasambahay daw sila noon na Pinay, na nangnakaw daw ng bracelet na gold na tinago daw sa may medyas. Tapos may medyas ba or sa may box ng relo, tapos pinailaliman doon. So nakita daw bracelet daw ng nanay niya na gold. Ewan ko kung totoo or gawa-gawa lang. Hindi natin alam. Di ako makakasiguro kasi nga minsan kasi yung mga amo dito, hindi naman lahat, pero meron talaga. Pag gusto mo nang umalis, gagawan ka ng kasalanan para hindi ka makaalis. Or di kaya para makulong ka. Kasi ayaw, di nila matanggap na iiwan mo sila. Ganyan yung ibang pangyayari dito. So yun nga guys, sabi ko nga sa amo kong babae ngayon na bago, sabihin ko, nanay, may mga tao talagang ganyan. May mga katulong na or kasambahay na ganyan, na mabait, meron ding hindi. Parang sa amo din, tulad ninyo, may mabait, meron ding hindi. Pero para kasi sa akin, nanay, hindi ako nangnanakaw ng pera. Pero, nangnanakaw ako ng pagkain. Kitang-kita naman sa katawan ko. Sabi ko, nanay, pag may pagkain dyan sa ref na nawala, wag mo na hanapin kasi ako na kumain nun. Yun lang yung sabi ko. Kasi tumawa yung amo babae. Yun naman talaga totoo. Pero hindi naman nagagalit yung boss ko. Kasi sabi niya, lahat ng gusto mong kainin, kung meron dyan, kumain ka. Walang problema sa pagkain. Kaya, ayun, kumakain ako kahit na hindi pa nila binuksan yung pagkain. Ako na yung unang magbubukas. Kasi minsan kasi nakakalimutan nila na may pagkain sila. May expired na lang, hindi pa nila nakain. Tapos magagalit sa akin yung boss ko. Sabihin niya sa akin, hindi ka kumain. Sayang na to, hindi to kinain. Hindi na ako bibili. So, gaganyan yung boss ko. Kaya pag naubos na yan, sabihin ko, nanay, kinain ko. Or minsan, naghanap siya na, Jen, may ano dito ah. Sabi ko, wala na, kinain ko na. Sabay tawa. O, diba? Yun lang, guys. So, lesson learn tayo. Makasambahay ka man o ano, huwag mong abusuin yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga taong tinitirhan mo, na tinuturing kang pamilya, kahit di mo kadugo, at minahal ka, kahit hindi ka kamahal-mahal. So, ayan, guys. God bless sa inyong lahat. At that's it for today's video.